Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Yan po guys ang buhay ng isang OFW. Napakalungkot, diba? Pero pag nagpipicture akala mo ang saya-saya. Yung pala may nakatagong lungkot sa buhay niya. Ni hindi man lang natin magawang makasamang ating mga pamilya. Hanggang sa tingin, panood na lang sa kanila habang sila'y kumakain at nagkwikwentuhan. Yan guys. Subalit sa pagtingin mo sa kanila, yun ang nagpapalakas sa'yo bilang isang OFW. Makita mo sila, masaya, kasama-sama, sapat na yun para sa isang OFW kahit na may lungkot sa kanyang puso. Minsan pa nga, tumutulo na rin ang luha ng isang guys, sorry. Na-interrupt yung aking voice record. Yun guys, ang aking mga anak. Ganyan lang ang aking ginagawa. Pinapanood sila. Pag nandyan sila sama-sama, nagkakainan. Ito ay nung Sabado. Kaya habang ako'y nandito at walang ginagawa, ayan, pinapanood ko sila guys. Masaya na rin ako. Nakikita ko yung mga anak ko. Kaya guys, isip-isipin mo na napakatagal ng panahon na hindi mo sila nakasama, hindi ko sila nakasama. Ang lalaki na ng aking mga anak, may apo na rin ako. Kaya, guys, minsan kailangan talaga nating magtiis para matupad lang ang mga pangarap natin sa buhay. Malungkot man, sa kabilang banda ay may saya rin. Guys, kikita ko sila na masaya ka na rin. Makikita ko yung apo ko, tuwang-tuwa na ako. Yan ang aking homesick reliever, ang aking apo. Nakakatuwa lang. Buti ngayon at meron ng ganyang mga technology. Kahit malayo ka, makikita mo sila, makakausap. Noon guys, Diyos ko, halos araw-araw ang iyak ko nung bago pa lang ako dito. Tuwing pahinga ko ng tanghali, wala na akong ginawa kundi umiyak. Bilang na bilang ang araw. Sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon umiiyak pa rin. Nakakatawa. Nakakalungkot. Subalit, yun ang katotohanan. Kaya napakahirap na maging OFW. Yung palang feeling mo na hindi mo nakasama ang iyong mga anak, na mag-isa ka dito sa ibang bansa. Napakalungkot na. Kaya patatagan ng loob dito. Kaya guys, huwag niyong lalang-langin lang ang isang OFW kasi ang daming sakripisyo na ginagawa ng isang OFW. Para lang sa pamilya. Kaya guys, mahalin nyo ang inyong magulang, kung sino man ang nasa ibang bansa, ang tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo. Unawain nyo sila, minsan may
may masasabi man sila sa inyo na hindi nyo gustong marinig, intindihin nyo na lang. Kasi isipin nyo, naglalabas lang yun ng sama ng loob o kaya lungkot, pangungulila, lahat-lahat na nandyan. Kaya guys, alam ko na lahat tayong mga OFW ay may kanya-kanyang pangarap sa pamilya natin. Kaya saludo ako sa ating mga OFW. Laban lang, walang katapusang laban. Yeah. Salamat at may pagkakataon na ganito. Alam nyo, gusto ko na rin umuwi. Kaso iniisip ko pa, di pa tapos ang aking anak. Kaya nandito pa rin ako, lumalaban sa hamon ng buhay. Nakakalungkot mang isipin na ang lalaki na nila, andito pa rin ako. Pero marami ring sakripisyo ang ating mga anak at mahal sa buhay. Alam ko na gustong-gusto nila din tayong makasama, kaso wala lang pagkakataon. Saka hindi rin tayo makauwi palagi kasi syempre, lalo sa amin dito. Sa amin ang pamasahe, isipin mo na lang yung pamasahe at gagastusin pa uwi, ang laking bagay na rin yun. Kaya lang guys, sakripisyo talaga ang ating buhay. Yeah. Salamat. At dito ako napunta sa bansang Israel. Napaaral ko ang aking mga anak. At kahit hindi pa tapos, okay lang, kakayanin pa. Kaya pa. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa lahat-lahat, Lord. God bless us all mga OFW. Enjoy lang. Yeah, salamat na lang at may technology ganito. Kahit pa paano, naiibsa ng lungkot. Kikita lang sila. Kikita mo kung anong ginagawa nila. Isapat na.